Hi mga katips! Welcome back sa Print Tips. Ayan. So ngayon po, gagawa tayo ng sticker set. So sticker set na gawa po sa vinyl sticker. So turo ko po sa inyo step by step at kung ano yung materials at printer na pwede po ninyong gamitin. Kasama na rin dito yung print settings at sa kung paano siya ikat gamit yung inyong mga cameo. Ang gamit po natin dito ay syempre yung Silhouette Studio. So makikita po ninyo yung ating setup. Apat po na sticker set ang kasya sa isang A4. At kung ihiwalay po natin yung isa, i-ungroup natin, makita po natin na may dalawang parts po yan, yung background plus yung ikikiskat po natin na ipipil na mga sticker. Ang gamit naman po nating materyales dito ay syempre ay yung ating vinyl roll na ginagamit. So ang brand po niyan ay iTech. So hindi po tayo sponsored pero para sa kaalaman ng lahat ang gamit po natin ay iTech. So matte po yan, hindi glossy. So ang printer naman po na gamit natin dito ay itong Epson L130. Yan. So yan po ay merong laman na pigment ink guys. Hindi po dye ink, pigment ink. Para naman po sa ating laminate na gagamitin, naka-roll din po ito. Ang brand po nito ay NextJet. Meron po yung matte or glossy. So ang gagamitin po natin ngayon ay ito pong glossy. Yan po ang gusto ng ating customer. Okay mga katips, ngayon para naman po sa printing, so ang gagamitin po natin of course ay roll-to-roll printing. So gamit yung ating PrintFab. Sa mga wala pang PrintFab, visit nyo po yung aking YouTube channel. Meron po akong tutorial kung paano siya i-set up. So para po sa roll-to-roll, kailangan po natin gumamit dito ng tinatawag na Photoshop. So dito sa Photoshop, magpiprint lang po kayo at ito po yung size ng papel na gagamitin natin. 8.3 by 13 inches. So, explain ko later kung bakit 8.3 by 13. So, yan na yung setup na gagamitin natin or paper size na gagamitin natin for roll-to-roll print. Before tayo mag-proceed ulit sa Photoshop, kailangan muna nating i-save yung ating Silhouette Studio file into PDF file. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-print directly ng roll-to-roll printing mula po sa Silhouette Studio. So kahit anong software po yan, mas maganda po gawin nyo, i-save nyo muna siya as PDF, then ilipat po tayo ulit sa Photoshop. So ito lang po yan, click nyo po yung print, and then piliin nyo po yung Adobe PDF na yon. Yan, para directly ma-convert siya as PDF. So, yun po yung size, high quality and A4. Then, apply po ninyo yan. And then, cancel nyo muna, i-check nyo kompleto yung mga registration marks na yan bago nyo siya tuluyang i-print. So, pag okay na at kompleto, i-print nyo na po yan at i-save nyo na po sa inyong folder. Ngayon naman, balik tayo sa ating Photoshop at i-drag po natin dyan yung ating PDF file. So pansin po ninyo, meron pong extrang 1 inch sa ibabaw kung saan nakalagay po yung ating CMYK blocks. So yan po ay adjustment layer para dun sa kulay ng ating roll-to-roll printing. Kasi before siya mag-roll-to-roll printing, nag-a-adjust pa po yung kulay ng ating printer. So hindi po niya agad mailalabas yung kulay ng inyong piniprint. Kaya hindi po pwedeng direct roll-to-roll printing tayo. Okay, so after po nyan, pag na-set up nyo na, i-import nyo po dyan yung inyong PDF file. At so kung nakikita po ninyo, yung line po sa itaas, ayan po yung line or palatandaan kung saan ninyo po ikakat yung inyong printed output. Kasi tatanggalin nyo po yung nasa ibabaw na yan. Ngayon naman, ready na po tayo sa pagpiprint. So ang gagamitin po natin ay PrintFab. Kung wala pa po kayong PrintFab guys, visit my other videos dito po sa YouTube or sa YouTube channel ko. So ang size na gagamitin natin ay yung 8.3 by 13 inches kasi yan yung size ng paper na sinet natin. So palitan natin ng roll paper 720 Epson matte, din yung color CMYK proof, no correction USA. After nyan, okay na, mag-a-adjust na yung inyong preview and pwede nyo na po yung i-print. Ito na po yung ating printing. So nagpiprint na po siya. So makita po niyo yung CMYK block dun sa harapan ay hindi po kompleto yung kulay. Kasi dyan pa po nag-a-adjust talaga yung printer. Ayan. So ina-adjust niya pa yung kulay niya before siya mag-proceed dun sa actual na ipiprint po ninyo.
Na-print nyo na po yan. Kung ilang page yung sinet ninyo, tuloy-tuloy na po yan. Hindi nyo na po kailangan mag-feed ng paper. So kung 10 pages po yan, 10 pages po ang mapiprint dahil nakaroll na po yung inyong paper. So hindi nyo na po kailangan isipin na magkakamali po kayo sa pag-feed. So yan po yung advantage po ng roll-to-roll printing parang sa mga large format din. At ito na po yung output ng ating printing. No? Makita po ninyo, hindi po yan kumikislap dahil matte po yan. Ang advantage po ng matte na sticker ay may iwasan po natin yung mga roller marks na kadalasan problema ng mga nagpiprint. No? Especially sa mga first timers. So mas maganda po yung matte dahil pwede nyo naman po yung ilaminate using matte din or glossy for protection. So yung gagamitin natin ay NextJet po yan na glossy. So kung meron po kayong laminator, mas maganda, mas magiging madali ang problema po ninyo at maliles po yung inyong mga rejects sa paglalagay ng laminates, especially pag mano-mano, no, nagkakaroon ng reject. Pero pag meron po kayong ganito, pwede po kayong mag-invest heavy duty, natatanggal po yung cover para mas maging maayos yung paglalagay po natin ng mga laminates. Pag nilagay na po yung laminate, ganito na po yung itsura po ng ating sticker. Makintab, kintab na po siya. Ngayon naman, inilatag na po natin siya sa ating Cameo 4. Sa mga gusto po ng tips kung paano ikat yung ating mga stickers ng accurate, visit nyo po yung mga videos ko po sa YouTube. Ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung ano po yung cut settings na ginagawa ko. So dito po sa Silhouette Studio, may may options po yan, yung standard kung saan iisa lang po yung kulay na pwede ninyong ikat. Yan, for example, kung lahat yan die cut pwede or kiss cut, isa lang po yung pwede nyong i-assign na color. Pero pag nakapag-assign kayo ng iba't ibang klase ng colors, ibig sabihin pwede nyo ring i-assign kung anong klaseng cut yung gusto po ninyo. So kung titignan po natin dito, paghiwalayin po natin yung atin pong sticker set, dalawa po yan gaya ng sinabi ko po noong una. Meron po yung sa loob plus meron po yung background. So yung background po ay ida-die cut po natin yan, kaya in-assign natin yan na kulay blue. So yung nasa loob naman po ay kiss cut, kaya in-assign na po natin yan as red. So kung babalik po tayo doon, pwede po nating baguhin or magkaiba yung settings ng die cut at kiss cut. Depende sa kulay. So take note lang na lagi nyong uunahin kung ano yung i-kiss cut ninyo. Kung yung red ay kiss cut, yun ang dapat maunang i-cut before po yung die cut. Kasi pag inuna yung die cut, ikakat niya na po yung inyong background, and then pag magkikiss cut na gagalaw-galaw na po yun. So kaya kailangan mauna po yung kiss cut before yung final na die cut. So ito po yung setting. Para sa kiss cut or sa red, ito lang po yung ginagamit ko po dyan. Vinyl Glossy, Auto Blade lang po yan. 24, 2 passes, speed ay 5, saka 2 naman po yung blade depth po niya. Para naman po sa blue or die cut, ganun din, pero yung kanyang force 25, 2 passes, 5 din yung speed, and then blade depth ay 3. So pagka die cut, lagi pong 3 yung pipiliin po ninyo. Okay? So ang pinakamaganda po dun sa scheduling po ng cut settings ay hindi nyo na po kailangan magmano-mano afterwards. So automatic na cut na po yan ng ating cutter platter at yung nasa loob niya ay nakakiss cut na. So hindi nyo na kailangang magmano-mano cut pa. So yun po ang kinaganda ng settings pagsaset ng iba't ibang mga kulay depende sa element or asset na ikakat ninyo sa inyong project. So kagaya niyan, yung loob naka-die cut po siya. At yan na po yung ating final output. Ayan mga katips, so kung meron po kayong natutunan sa ating video ngayong araw po nito, don't forget to like yung ating video, follow, and then mag-comment na rin po kayo. So hanggang sa muli mga katips, maraming salamat!